Yan na. Lumalabas na yung mga acid sa kasoy. Yan, maapoy na yan mamaya. Pero syempre, ano yan eh, pumipisik-pisik dadoy. Yan, good morning mga kagala. So, ihaw tayo ng kasoy. Right, ito yung kasoy. Yan, magagandang kasoy ito. Yan o. Naalala ko ng mga bata pa kami. Kami nagalaro nito, sangkay. So, kaway-kaway sa mga batang 90s. Ngayon kasi bihira na lang yung mga puno ng kasoy. Dati kahit saan makikita mo yan sa Puerto Princesa o kahit saang munisipyo dito sa Palawan. So, para saan yung ano doy? Pamatay ng apoy. Ay, pamatay ng apoy yung dahon ng bayabas. Basta sariwa kahit anong dahon. Mga dapat nating tandaan kapag magsasangag tayo ng kasoy, siguraduhin natin na malayo tayo sa mga damo o kabahayan. Dahil syempre tag-init ngayon, delikado po yan mga kagala. At syempre kapag ganun na, malakas kasi yung apoy niyan eh, yung acid na lumalabas sa kasoy. Nagkakos ito ng malakas na pag-apoy. So kailangan natin na may pamatay na apoy. Yung sa pamangkin ko yung gamit niya, yung mga dahon na sariwa katulad ng dahon ng bayabas yan. Day! Pakiabot yung sombrero ko. Bilis Day, kawawa yung noo ko Day. Wala, sombrero ko wala. Dito, agis mo, kawawa yung noo ko. Yun oh. So yun, kasombrero na tayo. Alright. So balik tayo doon sa pagsasangagan. So kailangan mo nang magpaapoy. Yan. Ba't di agad sinabay yung isa? Ang dami masyado. Dalawang beses ka magluluto. Para saan yung stick na yan? Panghalo. Wow, grabe ka, lupit naman oy. So mamaya umuusok na yan siya, biglang magkakaroon ng apoy sa loob yan da. Kailangan ng haluin, hindi ba? So syempre kapag nagluluto tayo ng ganito, iwasan nyo ring maligo agad. Maghugas ng katawan. So mamaya papasok na dyan yung apoy. Galing. Ang gapo yan yung loob niyan dadoy. Pag malapit na naman. Ayos. So ilang taon na rin ako hindi nakakain ng sinangag na kasoy. Siyempre gustong gusto yan ni Kagalang Joan. Alright. Kaya doon lagi kayo nagasangag dito? Minsan lang rin ako magsangag. Sila lang nagasangag dito. Di sabi nila bawal daw yan sa manok. Wala, hindi rin. Buhay pa rin ang manok. Sa bagay yung usok papunta naman doon sa norte ng Palawan. Alright. Walang kukurap. Diyan mo na mismo papatayin yan. Hindi, baba lang siya. Ibaba, tapos ay wala kang pang pangdakot. Yun, ayos. Galing. Binilang mo kung ilan yan? Yung kasoy, hindi na. Aw. Yun oh. Yan na. Yan na. Yan na. Lumalabas na yung mga acid sa kasoy. Yan, maapoy na yan mamaya. Pero syempre, ano yan eh, pumipisik-pisik dadoy. Ginagawa kasi yung pang kinukuha yung katas niyan, tapos yung iba pinaprocess para gawing source of fire. Yan na. Yun talaga oh. Ilang minutes din yun.
5 minutes siguro bago ito mag-apoy. Magaling kasi pag ganun yung hangin kaya tuloy-tuloy yung apoy sa ilalim. Pero kapag mga hilaw na kasoy doy, naluluto din. Matagal lang nga, maluto. Pero mas maganda yung ganyan na bilad-bilad. Ang galing Shoutout sa mga kaibigan pala ni Ivan. Diyan sa labasan. Sa Apo-Apurawan. Apo-Apurawan? Papurawan. Apo-Apurawan. So, yun. Huwag ka muna maligo mamaya doy. Tingnan natin kung ilang minutes bago siya umapoy sa loob. Yan, nasa 4 minutes na tayo halos. Sa 5 minutes siguro ito. Mamaya. Kung lagyan mo ng apoy sa loob. Hindi. Hagisa mo ng baga. Mag-apoy na yan. Ay, mamaya. Mag-apoy din yan ko sa da. Sama yung agis banda doy. Dito lang. Oo. Yun, shoutout sa mga kapatid ko, kila Joel, kila Jack, kila Jerwin. Tsaka sa kanilang mga kanya-kanyang pamilya. Yan. Kakain kami dito ng sinangag na kasoy kila Ate Jade. Siyempre naman. So walang walang putol-putol yung video nito. Walang putol-putol. Tuloy-tuloy. Yan na, umapoy na sa loob. Umapoy na kasi nga may gas yan yung kasoy. Kaya mas mabilis na siyang maluluto. Nasa 5 minutes and 30 seconds. Umapoy na siya sa loob mga kagala. So iwas-iwas lang tayo ng konti kasi dati nakapisik yan. Yung niya, yung asido. Nakapasok yung asid niya. Nakakapasok. Ayan na. So comment down below kung naka-experience ka ng ganito. Kasi dati kahit saan ka lang makakuha ng kasoy. Ngayon wala na. Bihirang-bihira na lang. Dito sa munisipyo ng Aborlan kahit pa paano meron pa. Pero sa puerto halos wala na to. Paubos na. Wala na mga puno. Ayan, nagaputok-putok na. Ba't naman laki? Ha? Ilaw. Wala na. Yan na. So nasa 6 minutes na yung pagluluto ng kasoy. Baka abutin to ng 10 minutes bago siya tanggalin talaga o bago madeklara na luto na. Naks. Yan, umapoy na sa loob. Pag mausok pa, ibig sabihin niya marami pang asido. Yan. Yan na. Buti hindi pumapasok. Yan o. Nagabuga siya ng acid. Doy, talsikan ka. Masarap din yung bandiin. Yung ginagawang bandi. Aray. Yun na. Grabe. Shout out sa pinapawisan na si Ivan. Mainit talaga yan. Huwag ka talagang maliligo muna. Ah, grabe, putok-putok. Shoutout kita dyan. Yun oh. Grabe kainit. Oh, grabe, oy. Grabe talaga, oy.
Apoy pa talaga. Ah, grabe. So walang kukurap, kasoy po yan. Grabe, pati cellphone ko umiinit na. Nasa 8 minutes and 26 seconds. Grabe oh. Nabali pa. Hilaw-hilaw pa siya. Yan na. Yan na. Ang galing, basta mataas pala yung gilid ng pinaglulutuan, hindi siya masyadong gatalsik-talsik. Sa amin kasi dati yung lata ng na binutas-butasan lang sa ilalim. Yan din, may butas yung ilalim yan. Para makapasok yung apoy. Grabe oh. May sarili siyang apoy. Yan na, yan na, yan na. Yan na. Grabe oh, wag kang papalag ah. Wag kang papalag. Kala mo ah. Grabe naman yung lupit. Ilaw? Luto na yan, syempre. So, hindi siya inabot ng 10 minutes. Nasa 9 minutes and 30 seconds. Luto na siya. So, siguro kasama na yung pagpapalamig. Abot na siya ng 15 minutes. Yun oh. Saktuhan lang yan kasi hindi mo kailangang pasobra niya. Masusunog yan. So yun, pangalawang salong tayo. Natapos na yung isang batch. Yan, sakto lang po yung pagkaluto niyan. Okay, pangalawang salang. Timer starts now. So dito tayo sa malayo konti para hindi siya mag-overheat.